Balikan na po natin ang ulat ni Lay Alvis kaugnay sa pagdinig sa kasong electoral sabotage laban kina dating Pangulong Gloria Arroyo, dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Lay? Yes, Rafi, tinapos na nga ngayong araw ang pre-trial para sa kasong electoral sabotage na isinampa ng COMELEC at DOJ laban kina dating Pangulong Arroyo, dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol at Andal Ampatuan Sr. Magisimula ang trial proper sa January 31, February 7, March 7 at 14 naman ang mga susunod na petsa. 54 ang testigong ipipresenta raw ng prosekusyon laban sa mga nasasakdal patungkol sa naging papel ng mga ito sa umano'y dayaan noong 2007 senatorial elections. Hiniling ng prosecution panel na binubuo ng COMELEC at DOJ prosecutors na wag munang magtakda ng hearing sa April at May dahil magiging abala ang COMELEC sa paghahanda para sa eleksyon. Karamihan daw kasi, Rafi, sa kanilang mga witnesses ay mga election officers na kailangang magtrabaho para sa eleksyon. Tinutulan naman ito ng depensa dahil paglabag daw ito sa karapatan ng kanilang mga kliyente sa speedy trial. Ayon sa COMELEC prosecutors, bagamat naiintindihan nila ang punto ng depensa, wala rin daw silang magagawa dahil kailangan din nilang gampanan ang kanilang trabaho sa halalan. Tiwala naman daw silang sapat ang kanilang ebidensya para mapatunayang may sala ang mga akusado. Ang depensa naman, tiwala ring mapapawalang sala ang kanilang mga kliyente. Dismayado raw sila sa anilay mabagal na pag-usad ng kaso. Nire-request namin sa judge because, we are already on the thick of preparation by that time. Most of our witnesses are election officers and involved in elections. So I think the court and the other parties will understand na syempre unahin muna natin yung elections. Pero definitely after the elections, we can have a marathon hearing. At the rate the COMELEC is not pursuing their case properly, I do not know how. I cannot make any reasonable estimate on that. But we will be pushing definitely for a speedy trial as often as possible. Samantala, Rafi, submitted for resolution na ang mosyon ng prosekusyon na ilipat sa regular na kulungan si Lintang Bedol na sa ngayon ay nasa PNP Custodial Center. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Pasay, Rafi. Maraming salamat, Lay Alvis.